Saldico nagsalita na pero bakit nagtatago? Anong meron at bakit ayaw niyang magpakita ng muka? Nako. So eto na nga, I'm back to my places. Places no? Andito na po ako sa aking studio. Matagal-tagal ho akong nawala sa studio at puro lang tayo mano-mano ngayon. Hindi na, automatic na lahat. Pati yan, yung nasa taas yan yung pagtama, palakpakan, pagmali, banatan, automatic na. Ba't ganito tong camera ko? Okay, mamaya ayusin natin yan, no? So yun nga, eto nga, ang pinaka-inaantay ng lahat, Saldico nagsalita na sa controversial issue mapatungkol sa flood control. Pero asawa ni Pera bakit nagtatago? Bakit ayaw magpakita ng muka? Nakakapagtaka ho mga banateros, bakit ganito? Anong meron? Bisaya bandong. Anong meron? Kasi ito ang tagal na hong inaantay ng sambayan ng Pilipino kung anong komento ang maibibigay ni Saldico. Kasi nung mga nakaraan na sobrang ingay po ng mga congressman at lalong-lalo ito si Saldico na tinawag niya pa nga budol etong si Vice President Sara Duterte. Matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte noon na itong si Martin Romualdez at si Saldico ay sila lamang dalawa ang humahawak ng pondo ng bansang Pilipinas. So ngayon, bakit walang say etong si Saldico? Ilang linggo na natin inahanap. No, marami nang ang mga bali-balita na etong si Saldico ay nasa US na. Naku po. At dito sa video na to ay naipapakita ko sa inyo, nagsalita siya pero wala siyang muka. Bakit wala siyang muka? Nako, ako sa inyo mga banateros, mga kabiyaya, i-share nyo tong video na to para matanong natin ang mga netizen at mga viewers na makakapanood nito, bakit wala kang muka? At asan ka na ba talaga? Maniniwala na ba kami na etong si Saldico ay talagang wala na sa bansang Pilipinas? Ayos iba din oo, pag nabibisto kayo sa katarantaduhan nyo, di kayo nagpapakita dito. Pero ang lakas-lakas nyo na sinasabi nyo na impeach si Sara. Pero ngayon ni anino nyo di nyo mabakita. At hindi ako nagkakamali sa darating na sa darating na Lunes ata magsisimula ulit ang Senate hearing kung hindi ako nagkakamali So abangan na naman natin, may panibago na naman mga lilitaw na mga pangalan. At eto etong si Benny Abante, naku po siguro putak ng putak tong hinayupak na to. Tawag dito, baka involved din ito. Baka lang baka involved din ito sa flood control issue. At dito nga ay hinamon niya si General Magalong. Oo, nagkakaroon na ng hamunan. Yan mamaya yung mga papanoorin natin. At ito si DPWH Secretary Bunuan, hindi daw aalis. Depende na lang daw kapag si Marcos Jr. ang magpaalis sa kanya. Kapal din iba din ng angas mo, Secretary Bunuan. At kamakailan nga lang, kahapon ata na-upload natin binisto ni former DPWH Secretary Sinson kung di ako nagkakamali sa kanya apelido. Etong si Bunuan na posible daw na walang alam, napaka-posible daw na walang alam ang isang Secretary DPWH sa mga nangyayaring nakawan or pagnanakaw or tinatawag na hakutan ng pera diyan sa DPWH, diyan sa issue ng flood control budget. So ngayon marami na mga senador nga po na mga senador at iba pang mga politiko na gusto nang umalis or gusto ng policy neto si Secretary Bunuan. So sabi ni Secretary Bunuan, ayokong umalis.
Kung gusto niyo akong umalis, magsalita muna si Saldico. At eto, bago ang lahat, may mga bali-balita ha. Nako. May mga bali-balita na talaga ha, na talagang parang kaya hindi lumilitaw or parang hindi nagpapakita itong si Saldico ay parang pinipigilan daw ng tatlong tao etong si Saldico na magsalita. Bakit kaya pinipigilan si Saldico na magsalita? Yan ang isa sa mga katanungan ngayon ng mga pag-uusapan natin mamaya lamang. So syempre bago natin ito simulan, huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel ha. At pakidamay na rin yung join button at super thanks natin yan. Nasarap mag-vlog sa studio mo, no? Na-miss ko yun. Pero okay din naman yung doon ako sa probinsya. Kaso nga lang medyo nangitim tayo. Medyo nag-dark skin. Siyempre, walang aircon. Alam mo na may mga kutis artista, hiyang yan sa aircon. Wow! Dami ko na naman basher dito. Mambash kayo na mambash. Ang sarap ng buhay ko. Kayo? Ha? Binabash nyo ako? Ikaw? Anong ulam mo? Baka yung nakain ko, hindi mo ba nakain sa tanong buhay mo? Ha? Mamamatay ka na lang sa mundo pero wala ka pa sa mga narating ko. Joke lang. Sige lang, mambas lang kayo. Sayang din naman, viewers din yan. So, ito, simulan natin dito sa unang balita na kung saan ay... Ano ba to? Hindi ko rin alam eh. Ano ba to? Wait lang ha, tingnan nga natin. Secretary Bunuan sa panawagang pagbibitiw o mag-leave siya I serve at pleasure of the... English nito eh. Sige, panoorin na lang natin. Na binuong komite sa Kamara kaugnay sa anomalya umano sa mga flood control project. Sinagot naman ni Public Works Secretary Manuel Bunuan ang ilang issue kabilang ang mga panawagang magbitiw siya. Saksi, si Joseph Moro. May ilog na ang dinaraanan namin mula Ayala Boulevard hanggang Padre Burgos sa Maynila dahil sa baha. Lubog ang entrada ng maraming paaralan. Ang ilang estudyante pilit sinusuong ang baha. Pagdating sa Quezon Boulevard, hindi na makatawid ang maraming sasakyan. Kasama ang aming news team sa mga naipit sa trapiko. Galing kami doon sa may Ayala Boulevard, galing sa Maynila kasi gusto namin sana tumawid dito papunta sa may Intramuros. Pero hindi na namin yan magawa kasi mataas yung tubig. At yung ilang mga estudyante nga ay naglalakad na lamang. Yung ibang mga motor, pagkatawid, dito na nagpapahinga. At sa kabila naman, ito yung papunta ng Ross Boulevard. Wala nang galawan yung mga sasakyan. Isa sa mga namroblemang commuter ang senior citizen na si Matilda Silva. Galing pa siyang Laguna at lumuwas ng Manila para... Wawa naman si nanay, oh. Malacanang sa geriatric center. Naghingi kami tulong doon kami nagpa-check up. Stranded din pati si DPW Secretary Manuel Bunuan na pupuntahan sana namin para sa isang panayam kaugnay ng flood control projects. Mag-chopper ka? Bakit mag-chopper ka? Pag mo itago yung mga kayamanan mo. Pareho tayong na-stuck sa traffic, no? Sa may Quiapo area. Yeah. How do you feel about it? Na ayan na tayo. We're not able to get through up to dito sa may City Hall. Nasa sentro ng issue si Bunuan ay pinapanawagan ng ilang senador na magbitiw sa pwesto. Sagot ni Bunuan, Sabi ko nga na I share at the pleasure of the President. The President would have actually called me kung anong if anything na dapat ako mag-leave o mag-resign. So wala pa naman sir, no? Wala. Okay naman pala eh, Marcos Jr. O ayan, nandiyan ka pala. Marcos Jr. Ikaw na lang pala inaantay daw ni Bunuan. Ano ba, galit na galit ka dyan sa flood control, di tanggalin mo na to. Ipalit mo si dating DOJ Abalos. Ay, nadulas ako. Sorry nadulas po ako eh.
Itong Miyerkules daw sila Yan daw. nagkausap ng Pangulo pagkatapos itong bisitahin ang isang ghost flood project sa Barangay Piel Puro sa bisita ang Baliwag, putik. Bulacan. Hindi kasama noon si Bunoan. He owns it by himself actually. But yung basic data information of that project was furnished by us. He has just instructed me actually to continue yung investigations and to to finally come up with cases against people who are involved, whether it is DPWH people, contractor, kung may kailangan sa LGUs actually. Ang sabi ng lokal na pamahalaan ng Baliwag, hindi raw dumaan ito sa kanila at walang isinumiteng dokumento sa City Engineering Office o nakipag-ugnayan sa LGU. Nako. Ayon kay Bunoan, base sa internal audit ng DPWH sa mga flood control project ng pamahalaan sa buong bansa, tila sa District 1 lamang ng Bulacan sila nakakakita ng problema sa ngayon. Even in Bulacan, there are 3 engineering districts there. 3 engineering districts, huh? And if there would have been a pattern in the province, you could expect that there are also some ghost projects in other districts. Wala eh. Naka-floating status na raw si DPWH Bulacan District 1 Engineer Henry Alcantara at hinihintay na ang sagot nito sa memo. And if unsatisfactory nakita namin doon, we'll just have to impose the sanctions. Dito sa mga cases na pinag-uusapan natin, actually ang District Engineering Office lang to eh. District Engineering Office lang ang nag-implement nito and has the authority. Oh. It has been given the authority to implement the project. Every documentation came from them. Sinusubukan pa namin makuhanan ng pahayag si Alcantara. May bagong pangalan na naman na lumitaw, ha? Oo. Naasaang sisimula ng House Infrastructure Committee ang investigasyon kaugnay sa mga umunoy maanomalyang flood control projects. Daw. Sabi ng co-chair nitong si Putang ina! Sabi ni Isko Moreno, putang ina! Kayo mag-iimbestiga sa flood control? Kayo mag-iimbestiga sa flood control? Iputa na, kayo nga yung mga involved nga dyan sa flood control na yan. Ito disclaimer disclaimer tuloy. Paalala, ha? Ang Maynila po ang pinakamaraming project ng flood control pero hanggang ngayon baha pa rin. Ay hindi, malamang sa malamang ito gagawin ng Kamara. Natatandaan niyo yung sinabi ni former DPWH Secretary Sinson na nagpasa daw sila ng papeles mapatungkol sa flood control, hindi daw pinansin ng Duterte administration. Baka yan ang pag-usapan na naman nila mga manateros. Ay malamang sa malamang. Siyempre kapag may puwang na konti na magdidikit na issue sa mga Duterte, agad yan. Automatic yan. Oo, talagang agad yan. Sigi-sigi yan, no? Parang gang yan, sigi-sigi. Tangin na, Joel Chua. Yung hamon sa'yo ni Isko Moreno, yung gawin mo. Wala namang katuturan niyang gagawin nyo. Kayo mag-iimbestigahan. Tangin na nyo. Mga gago! Ayop na yan. Si Representative Joel Chua kung may kasamahan silang sangkot, baka dapat iba ang mag-imbestiga sa Puta na, ang linaw-linaw si Saldi Congani. Iimbestigahan nyo, linaw na nga na kung sino yung mga involved dyan. Nangina kayo, hindi kayo nagkakaamuyan. Ulol! Kayo nandyan, hindi kayo nagkakaamuyan kung sino yung mga involved dyan, katarantaduhan yan. kongresista. Kung may malilink o may madadawit, no, na mga kasama namin, siguro mas maganda kung mag-recuse kami. Para at least, wag mabigyan ng duda yung aming investigasyon. Pero sabi niya, Alam mo talaga, totoo no? Leader Representative Antonio Tino, hindi dapat pigilan ang investigasyon ng Kamara. Publiko in the end ang husga kung
talaga bang maayos at mahusay na ginagawa ang trabaho nito. Pagtitiyak ni House Committee on Public Order Chairman Representative Rolando Valeriano, wala silang sasantuhin kahit pa may kongresistang mapatutunayang sangkot sa issue. Putang ina, wala kayo sasantuhin. Eh si Saldi ko nga. Sino ba may hawak ng pondo ng Pilipinas? Dalawa lang, si speaker nyo at si Saldi ko. Tapos ngayon wala kayo sasantuhin. Mga ulol, tigilan nyo kami sa katarantaduhan nyo. Oo. Asan yan? Play. Walang balak bumaba sa pwesto si DPWH Secretary Manny Bonoan sa gitna ng mga kontrobersya sa maanumalya umanong mga flood control project. Narito ang Express Report ni Faith Del Mundo. Sa gitna ng mainit na usapin tungkol sa umano'y mga anomalya sa flood control projects Sira-sira, at no? matapos ang mismong pag-amin niyang may mga ghost projects, may mga nanawagan para magbitiw sa pwesto si DPWH Secretary Manny Bonoan. Pero sabi niya wala siyang balak bumaba sa pwesto. I leave it to the pleasure of the President. Lumutang din ang pangalan ng dati na ring naging kalihim ng ahensyang si Rogelio Singson bilang umano'y kapalit Singson ni pala, Bonoan. Singson. Pero ang kalihim, wala raw naririnig na ganyan. Tuloy pa rin daw ang investigasyon nila sa mga sinasabing anomalya. Yan daw ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos nang huli silang mag-usap nitong linggo. He told me to accelerate. So ibig sabihin, nilaglag mo si Marcos. Tanga. Ay. Ibig sabihin, nilaglag mo si Marcos. Utos sa'yo ni Marcos na mag-imbestiga. Napakaliwanag naman na kasali ka sa nakawan dyan sa ano na yan, sa flood control na yan. Doon nga sa isang interview ni Julius Babaw, may isang congressman yumaman nung naging DPWH sila. So ibig sabihin, kay Marcos, absuelto ka. Oo, tapos tropa kayo. Tapos ang ididiin nyo, sino? Yung mga kontraktor. Yung mga congressman. Bago mapunta pera sa congressman, sa inyo muna nang gagaling yan, ha? Naku po. The investigations that we are doing in Bulacan Engineering District po. Sabi ni Bonoan, nalaman niya raw ang tungkol sa mga ghost projects sa Bulacan nang bigyan siya ng regional director ng report tungkol dito pagkatapos ng SONA. Naku, sa ngayon, palusot. nagpakalat na raw sila ng mga tao para ma-validate ang mga sinasabing tapos ng proyekto. At base sa paunang ulat, ang 1st District lang daw ang may ghost project. Sabi ni Bonoan, sakop ng 1st Engineering District ng Bulacan ang Baliwag, Malolos, Kalumpit at Hagonoy. The province of Bulacan has 3 engineering districts, and this is the only engineering district in that province na meron ng issues na ganito. So far with regard to ghost projects, wala pa akong ibang narinig. Binisita na ng News 5 ang ilan sa mga proyekto sa Bulacan na sinasabing completed na pero kulang-kulang pa. O di kaya'y nawawala gaya ng sa bayan ng Hagonoy. Mismong si PBBM, ininspeksyon ang ilang palpak umanong proyekto sa Kalumpit noong nakaraang linggo. Kaugnay nito, tinanggal na raw sa pwesto ang 1st District Engineer sa Bulacan na si Henry Alcantara. Pinadalhan na rin ng show cause order ang iba pang sinasabing sangkot sa anomalya. We are just waiting for all the documentation. I issued a show cause order for them to explain actually yung the status that were looked into by the President and also the other projects that we have seen also ourselves. Samantala, sinagot naman ni Bonoan ang pahayag ni Bulacan Governor Daniel Fernando na wala raw nangyaring koordinasyon sa Kapitolyo nang gawin ang mga flood control project. Matatanda ang sinabi ni Fernando na wala siyang ideya na may ginawa na raw palang mga proyekto sa kanyang probinsya. Nagpapaalam naman sila dun sa mga barangay captains where the projects would be implemented to. They would know, and I think they should be the one also to report to their... Hindi, dito naman, parang, parang hindi naman nakasalanan to ng DPWH. Kasalanan to ni, sino yung gobernador na dating artista na yun? Ba't hindi niya alam? Mayors or governors naman po siguro.
Nagbabalita mula sa frontline. No, grabe talaga, no? So, ganyan, no? Parang sa totoo lang talagang pang ano lang to eh. Alam mo, may tuturing talagang palabas lang to. Biruin mo si BBM pa nagsabi kay Bunuan na imbestigahan niyang ano na yan. Paano iimbestigahan ni Bunuan eh? Magkakasama nga sila dyan. Ang hirap, no? Ang hirap ng ganun pag presidente mo uto-uto. No, ang hirap ng ganun pag ang presidente mo uto-uto. Nakakabwisit. Bakit ililimit lang sa flood control? Ayan na. Eh, dyan lang sa mga, halimbawa, sa Committee on Appropriations ng House. Ano lahat yan? Lifestyle check lahat yan. Committee on Finance ng Senado. Lifestyle check lahat Tama. yan. Yung mga nandiyan sa DPWH, bakit magko-concentrate lang tayo sa flood control? Diyan lang ba ang problema ng bansa? Tama. An entertainment na nililigaw yung utak ng tao. Flood control lang ang problema natin. Wala na tayong ibang problema. Hindi po totoo yan. Laganap po ang corruption. Hindi lang sa flood control, dyan sa education, sa healthcare. Nakita mo naman yung healthcare natin, bulok na bulok eh. Pag nagkasakit yun, mahirap, mamamatay eh. Walang pambili ng gamot eh. Tsaka ang isa pang masama dito, yung presidente, hindi alam kung sino yung mga involved sa corruption. Yun yung masama. Tapos ang ginagawa ng presidente, sino-surveillance yung mga pinupuntahan yung mga flood control sa iba't ibang distrito. So doon, wala namang masyadong problema. Ang problema doon, imbis na asikasuhin mo yung mga congressman na involved dito, ay inaasikaso mo, pumupunta ka doon sa mga distrito na tinayuan ng flood control. Tapos doon ka mag-i-interview with Tinga, with Tartar. I'm so very angry. Mga ganun pa yung leg niya I'm so very angry. Pero nakangiti. Sana magkamag-anak nga talaga kayo ni Kiko Aquino. Galit daw siya pero nakangiti. Anak ng titing no? Imbis na, ito bilang presidente, ito na lang ito nga, sample. Pour sample. Si Pangulong Duterte nagtalaga nangako ng sinabi niya na 3 to 6 months buburahin niya ang droga sa bansang Pilipinas. Paano nakuha ni Pangulong Duterte yung mga record ng mga mayor, congressman, gobernador, vice governor, lahat ng mga politiko na involved sa droga? Paano niya nakuha yun? Kasi presidente siya. Napakadali. Ngayon, ganito. Bakit si Marcos Jr. hindi niya makuha-kuha or hindi niya mahanap-hanap kung sino yung mga kontraktor, kung sino yung mga congressman na involved dito sa flood control issue? Presidente ka, di ba? Bakit hindi mo puntahan doon, gamitin mo ang 4 billion mo na confidential fund, yung 1 billion ibayad mo doon sa tao para halubugbog, kalikutin, imbestigahan yung mga kung sino yung mga pangalan na nandoon sa flood control na yon. Ganon, napakasimple. Putay na, pupunta ka sa mga distrito, ano magagawa mo pag pumunta ka doon? Tapos magpapa-interview ka, I'm so very angry. Di ka pa nagsipilyo. Tanginang yan. Pero biro, sa totoo lang, napaka-basic lang po sa kay Pangulong Bongbong Marcos na malaman at makuha ang mga pangalan ng mga congressman na involved diyan sa flood control issue budget. Napaka-basic lang. Nagawa nga ni Pangulong Duterte na makuha. Yun mas mahirap yun. Diba? Mas mahirap yun. Yung mga politiko na involved sa droga, mas mahirap yun na hanapin, na ibulgar. Napakahirap nun. Pero itong sa flood control, na mismong pinsan mo na, isa sa mga humahawak
ng budget, sabi ni Vice President Sara Duterte, hindi mo magawa ng paraan. Ng teteng naman, oh. Pinaglolo ko mo na naman kami. Panibagong palabas na naman to eh. Pupunta ka dun sa mga nagpakungari. Kawawa naman si BBM, maraw na iinitan na. Ang sipag-sipag ni BBM, talagang pinupunta niyo sinusurveillance niya mga blood control. Pero ang katarantaduhan, dapat mag-focus ka dun sa opisina ng pumunta ka dun sa House of Representatives, tanungin mo sa pinsan mo kung may nalalaman siya ng mga pangalan ng mga congressman na involved sa flood control. Ganun lang kadali. Putayla, palit tayo. Palit tayo. Ako presidente, ikaw vlogger. Putayla, may mas alam pa kami sa iyo eh. Abwisit eh, no? Nakakabwisit kasi putay na. Napaka-weak naman ito ni Marcos Jr. Napakadali-dali lang gawin nun. Hindi mo magawa. Oy, wait na. Oy, ba't nawawala yung brightness natin? Palit tayo. Ako presidente, ikaw maging vlogger. Tanginang yan, may mas alam pa ako sa iyo eh. Tatanungin ko yun si pinsan mo. Magpapaimbestiga ako sa House of Representatives. Siguro naman may makikinig sa'yo dyan. Siguro naman kahit paano may susunod sa'yo. At siguro naman may kita kang mga papeles na mga kontraktor, na mga congressman na involved sa flood control. Presidente ka eh. Kung hindi mo pala kaya doon, hindi lumayas ka na dyan. Ganun lang, basic lang. Hindi mo pala kayang gawin yung hindi mo pala kayang paandaran ng kapangyarihan mo yung mga corrupt dyan sa flood control na yan eh. Di lumayas ka na, buwaba ka na sa pwesto mo. Basic lang. Ang teteng na yun, na high blood mo si Jiggy Barra. Ang laki nung ninakaw sa PhilHealth, meron ba nakulong? Ilang taon nang ninanakawan yung PhilHealth na yan at saka yung OWA. Yung Overseas Workers Welfare Administration. Yung pa isa. Panahon pa ni Duque, nung panahon pa ni Gloria Arroyo, ninanakawan na yung OWA at saka yung iba pang mga ahensya ng gobyerno katulad ng PhilHealth. May nakukulong ba? Wala. It's just entertainment eh. Ililigaw yung tao ng bayan o isang araw, ganito yung issue. Totoo yun. Susunod naman, flood control naman. Wala naman nakukulong eh. Wala naman napaparusahan eh. Wala namang nakaw sa bayan na naibabalik sa bayan. Sumisigaw nga yung mga nagraralin, di ba? Nakaw na yaman, ibalik sa bayan. Meron ba naibalik sa bayan? Wala. Wala naman eh. Hindi makakaapekto sa economic growth considering itong korupsyon matagal nang naka-embed sa sitwasyon sa ating bansa and hindi na raw ito maaring makabago sa senaryo, no? Pero kung walang korupsyon, posibleng mas maunlad kumpara sa kasalukuyan ang bansa natin. Tama, hindi lang 'yan. Kailan ba tayo umunlad? Hindi naman tayo umunlad ah. Meron ba tayong palubog tayo ng palubog? Dati may PNR tayo, ngayon wala na eh. Paatras tayo. Tayo ang bansa na paatras. Hindi tayo umunlad. Dati may mga industries tayo eh. Meron tayong 11 major industrial projects ni Marcos. Anong ginawa nila? Pinatay nila. Yung National Steel Corporation, pinatay. Bataan Nuclear Power Plant, pinatay. Yung Pasar, pinay-batize. Yung Pilpos, pinatay. Yung shipbuilding natin, yung Baseco, Pilseco, pinatay. Wala, patras tayo eh. Hindi naman. Kaya yung mga bobong ekonomista na nagsasabi na walang epekto ito sa ekonomiya, mga bobo kayo. Tingnan ninyo yung growth rate natin. Nagtatranslate ba yan? Nararamdaman ba yan ni Juan de la Cruz? Yung GDP tsaka GNP? Pinaglolo lang natin yung sarili natin eh. Kahit gaano kataas yung GNP mo tsaka yung GDP mo, kung naka-concentrate lang sa ilang tao, sa mga oligarchs, bali wala yan. Kasi hindi naman totoong, lalo na yung per capita,
Theoretical lang yun na equally divided yung GNP at GDP sa lahat ng Pilipino Totoo bang ini-equally divide yan? Hindi naman Halos lahat ng Pilipino naghihirap ngayon kung ako nga medyo nakakaangat, umuutang pa paano yung mas mga talagang wala talagang paano yan? Hindi, wala, buti ako may access ako sa credit. Pupunta paano yung wala? Ako, pautangin ako. Paano yung yung mga walang access sa credit? Bakit kita pautangin? Wala ka namang collateral. Hindi patay sa gutom yun. In fact, marami nang namamatay sa gutom. At saka, yung ating employment rate, dinodoktor. Magtrabaho ka lang ng isang araw, inutusan ka ng tatay mo, halimbawa sa bukid. Oy, Pedro, anak ko, tulungan mo ako magsaka ng isang araw lang. Considered employed ka na. Binago yung definition ng employment para tumaas yung employment rate natin. Pero kung ibabalik mo doon sa original definition ng employment, ay napakataas na po ng unemployment rate natin at napakataas na ng ating underemployment rate. Pinagloloko lang natin yung mga sarili natin, dinodoktor natin, minamasahe natin yung mga data. Pero ang ordinaryong Pilipino, hindi mo manloloko kasi nararamdaman nila. Nararamdaman nila yung hirap. Hindi na nga makakain yung iba Kung kami nga nagtitipid medyo nakakaangat kami sa buhay, paano pa yung mahirap? Totoo yan? Hindi lang natin yung ating mga mata. Tingnan natin araw-araw. Parami na ng parami yung mga namamalimos. Pati yung mga namamalimos ngayon, mapapansin mo, middle class Kasi halata mo naman mukhang edukado, tapos malinis yung damit. Napipilitan ng mamalimos. Makikita mo ngayon kung ako naglilibot ako ng Metro Manila napapansin ko yung dating namamalimos, yung mga talagang nanlilimahid Ngayon pati yung mga estudyante na pagkagaling sa school, namamalimos na Ganun nakahirap po ang buhay ngayon Kaya hindi natin pwedeng lukuhin ng taong bayan. Kasi ang taong bayan, may mata, may tenga, may pakiramdam. Katulad ko, may mata ako, may tenga ako, may pakiramdam ako. Nakikita ko yung nangyayari sa paligid. Hindi niyo ako pwedeng bulahin ng mga statistics dyan. At saka mga flowery words. Mga words from the high glass ceiling. Hindi ganun. Dapat doon tayo, gayahin natin yung mga Hapon, yung mga Chinese, na walang bulahan. Dapat sa totoo lang tayo. Opo, Professor, si MJ po ito. Good evening. Meron pong isang mungkahi na magsagawa na ng lifestyle check sa mga opisyal ng DPWH at sa mga opisyal o mga mambabatas na posibleng sangkot sa issue po ng flood control na paulit-ulit. Ano pong masasabi niyo dito, Prof? Bakit ililimit lang sa flood control? Dyan lang sa mga, halimbawa, sa Committee on Appropriations ng House. Ano lahat yan? I-lifestyle check lahat yan. Committee on Finance ng Senado. I-lifestyle check lahat yan. Yung mga nandiyan sa DPWH, bakit magko-concentrate lang tayo sa flood control? Kaya talagang kaya talagang nagulat din lahat ng mga Pilipino na etong mga congressman, hindi natin nila lahat etong mga congressman, magtataka ka. Katulad na lang, halimbawa lamang, Kimbo. From the tricycle to customized van. To from bag na gawa sa sumabit nagawa sa banig to Hermes. Biruin mo yun, grabing upgraded yun, diba? Hindi totoo yung sinasabi dito ni Professor i-lifestyle check ang Senado at ang Congress. Sabihin na natin Senado para itsatay lahat na, diba? May kita kasi yan dyan pero bakit hanggang ngayon bagay yung hair follicle test nga na dapat nga talagang ipatupad, binigbabawalan nila. Yan pa kaya. Kasi
talagang grabe na talaga ang nakawan na nangyayari dito. Tsaka ang masakit pa dito, binubulag tayo ng administrasyon. Kunwari, nag-aaksyonan yung sa flood control. Kunwari, ina-aksyonan. Kunwari, tinatrabaho. Pero, ang tanong, may makukulong ba? Si Saldi ko hindi natin alam kung nasan na eh. Wala na rin panayam si Kimbo ngayon. Asan na? Diba? So, doon pa lang maano mo na tangina, puro kayo nakaw. Tapos, sasabihin ng administrasyon na may gagawin kayo, may investigasyon sa flood control. Unang-una yung pinsan niya nga yung isa dapat na tanungin dyan eh. Tapos hindi niya matanong. Utay na, nagalit na eh. Buisit eh. Diyan lang ba ang problema ng bansa? Tama. That is just an entertainment na nililigaw yung palabas lang no? Control lang ang problema natin. Wala na tayong ibang problema. Hindi po totoo yan. Laganap po ang corruption. Hindi lang sa flood control, dyan sa education, sa healthcare. Nakita mo naman yung healthcare natin. Speaking of education kakapirma lang. Magkano ang budget ng education kung hindi ako nagkakamali, alam ko sa education yun. Diba? Kakapirma lang. Panibagong budget, 2026 national budget, 2026 budget, 6 trillion. Birin nyo yun 6 trillion. Tangga na, tiba-tiba na naman sila. Baka nga mamaya, eto yan Baka mamaya, eto yan Para malihis ang atensyon, lalong-lalo na ng mga vlogger, na bumibisto sa baho na ginagawa ng administrasyon, special dito sa House of Representatives, pinaandar nila itong flood control issue na to. Para hindi natin mapansin yung 6 trillion na panibagong pondo para sa education ay mabulsa nila. Yan yung isang iniisip ko dyan Sabi ko may ano dito may mekos-mekos na nangyayari. Nakaligtaan ng mga Pilipino yung panibagong budget na 6 trillion. Paalala po 6 trillion, hindi siya billion, hindi rin siya million. 6 trillion pesos. So ganun kalupit. 'Di ba? So ang tanong dito, kung nakapagnakaw etong mga congressman, kung sakali man natototo, kung nakapagnakaw sila sa flood control sa 2025, 2024, 2023, 22 budget, paano na lang sa 2026 budget na para sa education? Ano rin yan sa bawat distrito din ilalaan ng mga pondo niyan. Yan ang isa dyan. Yan ang isa sa mga tawag dito, isa sa mga katanungan dyan. May panibago na naman. So bakit, tama yung sinasabi ni Professor, huwag tayo mag-focus sa flood control. Pagpokusan din natin yung iba, katulad niyan, yung sinasabi ko, 6 trillion na budget para sa education. Iilalaan din yun sa kanya-kanyang distrito. Malay ba din natin na ang isang distrito nilaanan ng 3 billion. Tapos ang ibibigay lang dun 1 billion. Di wow. Yung masakit dito na talagang inililist lang tayo. Tama nga si Professor na inililist lang talaga tayo. Bulok na bulok Pag nagkasakit yun, mahirap, mamamatay Walang pambili ng gamot Ang laki nung ninakaw sa PhilHealth, meron ba nakulong? Tama. Ilang taon nang ninanakawan yung PhilHealth na yan at saka yung OWA, yung Overseas Workers Welfare Administration. Panahon pa ni Duque, nung panahon pa ni Gloria Arroyo, ninanakawan na yung OWA at saka yung iba pang mga ahensya ng gobyerno katulad ng PhilHealth. May nakukulong ba? It's just entertainment ililigaw yung tao ng bayan isang araw, ganito yung issue, Pogo, susunod naman flood control naman. Tapos wala naman nakukulong wala naman napaparusahan
Wala namang nakaw sa bayan na Meron naman nakukulong, mga kaalyado ni Duterte. Yun lang yung mga nakukulong ngayon. babalik sa bayan. Sumisigaw nga yung mga nagrarally, di ba? Nakaw na yaman, ibalik sa bayan. Meron ba na ibalik sa bayan? Wala naman eh. Wala. In fact, dinadakila nga dito pagka gumawa ka ng masama, sinasaluduhan ka pa eh. Pero pagka ikay gumawa ng mabuti, ide-demonize ka. Baligtad itong bansang ito. Yung mga demonyo, sinasaluduhan. Tapos yung mga mababait, sila yung pinaparusahan, niyuyurakan. Galing no? Nila ditong bansang ito. Totoo yan. Tayo kung ganyan ang sistema rito. Tapos Tama. aaliwin yung mga tao. Dito muna tayo sa flood control. Kaya talaga ako naniniwala ko 101% na dapat ibalik ang pamamalakad ng mga Duterte sa bansang Pilipinas. Yan, naniniwala po ako dyan. Kaya nga maraming galit ngayon sa mga Duterte dahil sa mga nasagasaan nila noon. Unang-una yung mga kurap na mga politiko, ng mga kandidato, congressman, konsyal, kapitan, mayor, gobernador, vice mayor, vice governor, senador, no? So kaya maraming galit sa mga Duterte ngayon. Hindi mga ordinaryong Pilipino, kundi mga naging politiko or umupo sa isa sa mga sangay sa gobyerno. Kaya nga dapat ngayon ang mangyari talaga, ibalik ang mga Duterte, igawing presidente ang isa sa mga Duterte. Kung hindi man si BP Sara, nandiyan si Pulong, nandiyan si Mayor Baste. Wag muna si Kitty, masyado pang bata si Kitty. Ako naniniwala ako kaya na ni Basti Duterte, ni Pulong, kung ayaw man ni Vice President Sara Duterte. At talagang makakasiguro tayo na ubos itong mga kurap na to. O sasabihin ng mga basher, bakit kurap din si Sara? 125 million confidential fund. O Office of the Vice President 600 million. Putang ina, wala nga sa kulangot ng confidential fund ni Marcos Jr. yun 4 billion Diba? Wala na tayo effects. Naubos na. Talaga ako naniniwala ko talaga. Pag si Duterte ang maibalik sa pagiging presidente ng bansang Pilipinas, ubos yung mga hayop na yan, no? Ito lang pag-usapan natin, wala nang iba. As if wala nang ibang corruption sa ibang spheres of government. Samantalang lahat yan. Laganap ang corruption, hindi lang sa control. Yun na lang ang mga kalsada, yung mga sidewalk. Every 3 months, pinapalitan. Hindi ba obvious corruption yan? Samantala sa ibang bansa, ang daming bansa ako nang pinuntahan Isang beses lang gagawin yung kalsada. Panghabang buhay na yan Wala nang repair. You just use the best cement, the best steel. Kaso dito gagawa ng kalsada, walang bakal sa ilalim Sementong ampaw, tapos papatungan ng ampaw na asfalto. Ganon ang sistema para every 3 months may project. Yung drainage, every 3 months, pinapalitan. So, it causes traffic. So, traffic affects our economy. Kasi hindi makaandar na mabilis yung mga sasakyan, yung ating ekonomiya, apektado. Dahil sa every 3 months, pinapalitan yung kalsada. Every 3 months, pinapalitan yung sidewalks. Every 3 months, pinapalitan yung drainage. Walang katapusan na traffic. Walang katapusan na construction. Hindi man tayo bulag, hindi ba? Nakikita naman natin araw-araw yung nagbabiyahe iba pang mga tapos wala naman nakukulong wala naman napaparo best cement, the best steel. Kaso dito gagawa ng kalsada, walang bakal sa ilalim sementong ampaw, tapos papatungan ng ampaw na asfalto. Ganon ang sistema para naalala ko tuloy yung video na napanood ko No? Na binuhusan lang yung lupa. Walang bakal. Grabe, no? Ang tindi. Every 3 months may project. Yung drainage, every 3 months pinapalitan. So it causes traffic. So traffic affects our economy. Kasi hindi makaandar na mabilis yung mga sasakyan, yung ating ekonomiya apektado. Dahil sa every 3 months,
pinapalitan yung kalsada. Every 3 months, pinapalitan yung sidewalks. Every 3 months, pinapalitan yung drainage. Walang katapusan na traffic. Walang katapusan na construction. Hindi man tayo bulag, hindi ba? Nakikita naman natin araw-araw yan. Nagbabiyahe tayo sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Nakikita mo, every 3 months, binabakbak yung kalsada. Ang ganda-ganda ng kalsada, kagagawa lang, binabakbak na naman. Ang ganda-ganda ng sidewalk, bagong-bago, binabakbak na naman. So, paano ang uunlad ng Pilipinas? Yung drainage, katatapos lang ng project, after 3 months, papalitan na naman. Nagtatapon tayo ng pera. Samantalang yung pera na yan ay pinaghirapan ng ating mga OFWs. Tinatawag natin bagong bayani, pero ninanakaw natin yung pera na pinapadala nila sa kanilang mga pamilya. Sa paanong paraan? Kasi yung mga pamilya nila, nagbabayad ng 12% value-added tax sa lahat ng binibili. Tax yan, napupunta sa gobyerno. Ngayon, yung value-added tax na binabayad ng mga OFWs through their families here, yan ang ninanakaw. Tapos binobola natin yung mga OFWs, oy, mga bagong bayani kayo, okay kayo. Pero yung mga pera nila na binabayad through their families sa value-added tax, ay ninanakaw. So, paano naging bagong bayani yan? Ninanakawan mo. Kung talagang bagong bayani ang tingin mo sa mga OFWs, huwag mo silang nakawan. Taglingkuran mo sila ng mabuti. Tama, ang galing ha. Patayin yung Philippine National Railways para lang sa isang korporasyon makinabang. Napakahalaga ng Philippine National Railways. Pinatay eh. Sa nakakita ng bansa na meron ng Philippine National Railways nawala pa. So, nawala pa, no? We are regressing. We are not developing. We are not progressing. Sa ibang bansa, kaliwat kanan yung mga tren eh. Dito meron ng PNR, pinatay pa eh. Wala ka na dito nga asahan talaga sa bansang Pilipinas, sa totoo lang. Lalo't kapag ito ewan ko na lang sa inyo mga kapwa ko Pilipino. Kapag etong mga Marcos ibalik nyo pa ulit sa pagiging presidente or isa sa mga Romualdez, ay naku po, wala na. Gunaw na ang Pilipinas. Ako na nagsasabi sa inyo. So eto, no? Nasaan mo ba yung ibang natin dito? Ibang video natin? Ito ba yan? Tingnan ko nga kung ito yan. Ito na ba yun? Ito na ba yung Oh, save yan, save. Asan na yan, ha? Eto. 3 to 4 contractor natukoy na. Oh, eto, panoorin natin to. Mukhang maganda-ganda to, ha. Balik po tayo sa mga balita na tukoy na ng Commission on Elections of COMELEC na may 3 hanggang 4 na mga kontratista o mga kontraktor na tumulong umano sa ilang senador na tumakbo noong pong 2022 elections. At giit ng komisyon, bawal ito sa batas na tumanggap ng donasyon ang mga kandidato sa sinumang mga kontratistang may proyekto sa gobyerno. Putang ina, ninilihis na naman talaga nila. Ito yung panglilihis nila, guys. Yung mga senador naman ang pinag-iinitan nila ngayon. Hindi, ito kung sakali man na meron talagang ganun, bawal talaga yun dahil nasa batas. Pero iisipin nyo maigi. Yung mga ibang, lalo na sa Congress, yung ibang mga congressman na ginamit yung AKAP, AX, TUPAD, tapos nangampanya sila, pinamudmud nila sa taong bayan, bakit hindi nasita yun ng COMELEC? Diba? Dapat pantay eh. Wala naman sanang problema ho dito sa mga senador na imbestigahan nila na may connection sila sa mga kontraktor na binigyan sila ng pera nung panahon ng nung panahon ng eleksyon. Pero dapat lahat dapat gumit na ang COMELEC, hindi yung hindi yung anak ng teting nakapokus lang sila sa mga senador yung mga congressman harap-harapan gumaganong-ganong pa nga ng pera sa harap ng mga tao, di ba? Dadaksyonan din yun. At posible silang makasuhan. Kunin natin ang live report ni Madeline. Pero iiba natin to ng video, iiba natin to ng video. Asan na yung kay Ito mukhang maganda to. Ay, hindi today. Ito yung kay Benny Abante. Ano yung kay Benny Abante, ha?
Oo, ito yung kay Benny Abante gusto kong mapanood eh. Kasi ito, yan no, ay grabe, paborito ko. Ito, pinaka matino at pinaka makajos, pinaka talagang, alam mo yun, talagang sasambahin mo simula kalyo hanggang sa muka. Ay, ano ba? Tama ba? baka mali po ako ha, tama po ba? Oo, baka mali ako eh. Baka mali kasi ako. Simula kalyo hanggang sa muka, sasambahin mo talaga to. Walang kadungis-dungis itong congressman na to. Sobrang matino. Sobrang galing. Sobrang talino. Nasa kanya na lahat. Kunin mo na, Lord. Ay, wag. Kunin mo na, Lord. Kunin mo na. Sa kanya na po lahat eh. Kapag sobrang bait din po nitong congressman na to. Kunin mo na, Lord. Sana manoorin po natin. Sa una po sa lahat, may hamon po kayo kay Baguio City Mayor Benji Magalong. Can you clarify that, sir? May hamon. Yung alin po, Greg? Yung hamon po bungol. Kay, bungol na si Rango. Mayor Manggalo. Una, inamon ko siya na halimbawa siguro, hindi naman siguro talagang serious ang kanyang sinasabi, pwede naman siya mag-apologize. Na sinabi niya na ayaw niya mag-apologize. So, ang pinakamagandang gawin niya, sinabi ko nga dito, the honorable thing na kinakailangan gawin niya, kung talagang meron siyang alam, sabihin niya na kung sino yung mga yan. No? Sabihin niya na kung sino yung yan, submit documents, testify under oath, at para malinis po natin ang sistema. Putangin na kasi hindi naman ganun katanga si Mayor Magalong, Congressman Benny Abante. Tapos sasabihin niya kung sino yung mga congressman na involved sa contractor at sa flood control issue, di kinasuhan siya. O pag kinasuhan siya, hindi na siya, maaabala siya. O pag naabala siya, paano pa siya kaya nga ang napakalinaw ng sinabi ni Mayor Magalong na ilalabas ko yung mga pangalan ng mga congressman na yan sa tamang forum. Hindi yung hamon mo. Tsaka kahit ako, vlogger, hinamon mo ako, Jay Guevara, labas mo yung pangalan ng mga congressman na involved sa flood control issue. Putay na, pakialam ko sa'yo. Di ba? Pakialam ko sa'yo, sino ka ba? Hindi porket congressman ka lahat, gusto mo masunod? Hindi pwede ganun. Hamon ka eh. Kayo nga unang hinamon ni Mayor Magalong, tapos ngayon hamunin mo siya, hindi niya, unang-una dito mo pinatunayan na napakahina ng Congress. Napakahina ng House of Representatives. Biruin nyo, katabi nyo na yung ilang mga congressman. Hindi ko po nilalahat Disclaimer Hindi ko nilalahat. Magkakatabi-tabi na kayo dyan, hindi pa kayo nagkakaamuyan. Oo, wag naman sana isipin namin ng mga netizen na lahat talaga kayo involved sa flood control kasi ultimo kayo hindi kayo nagkakaamuyan. Eto na lang, si Speaker Martin Romualdez, bakit hindi niya rin alam yung mga involved sa flood control issue? Bakit? Anong meron? Ano yan, pinapatunayan nyo na mahina kayo, mas matindi pa to. Si Mayor Magalong. Buti pa si Mayor Magalong may alam ng mga congressman na kasali sa flood control issue. Ikaw, Benny Abante, tiga-congress ka, wala kang alam. Nga pala, nanalo nga lang pala to kasi pinagbigyan lang ng Comelec. Sorry. Nais tayo talagang maging malinis. Klaruhin lang po natin, siya ho ba ay nakatanggap na ng imbitasyon mula sa mga komite sa Kongreso para humarap sa mga pagdinig? Actually, hindi ko talaga nalaman na mayroon siyang natanggap. Pero palagay ko yung head ng Pride Committee, si Terry Ridon, kakalabas lang po ng interview ni Mayor Magalong, wala po siyang natatanggap. Sa totoosin nga po, inaantay niya nga po daw yan, yung paanyaya ng Congress, ng Kamara, ng House of Representatives sa kanya.
At kapag pinaya niyan, baka doon niya pwedeng ilabas yung mga pangalan ng mga congressman na involved sa flood control issue. So ang sisihin mo dapat, Benny, yung TODCOM or kung sino yung committee na pwedeng magpatawag dyan kay Mayor Magalong. Hindi si Mayor Magalong sisihin mo. Nagsabi na publicly na siya ay imbitado na humarap. Pero ang Kamara ho ba ay may just in case na tumanggi itong si Mayor Magalong, ang Kamara ho ba ay may kapangyarihan na isamon itong si Mayor Magalong kasama na yung mga ebidensyang sinasabi niya? Bakit hindi? Siya ang unang whistleblower. Kaya may karapatan ng Kamara, may karapatan ng Tri-Committee na ipatawag siya. Yun naman pala eh. Ako kasi nung huling ipatawag nyo na. Sinabi naman niya. Yun naman pala eh. May dahilan naman pala ang Kamara, ipatawag nyo na si Mayor Magalong. Hindi yung hamon ka ng hamon. Mamaya patulang ka nun, iyak ka ay. Hindi, ang bangay kasi ng ganito, yung may hamon ako kay Mayor Magalong. Putang ina, ipatawag nyo. Para magkaalaman, ganun lang kasimple. Sa mga vlogger nga, nag-aksaya ka ng panahon kay Mayor Magalong, hindi? Alam niya kung sino-sino yung mga yan eh. Hindi sabihin niya na, ba't kinakailangan pang magbibigay siya ng blanket association sa buong Kamara, di ba? Kung kasi itong puta na, pati pa din pala ito, mala Gomez ang utak. Sabagay, hindi ata nito alam yung general opinion eh. Wala namang pinangalanan si Mayor Magalong. Pangkalahatan naman yun. Ngayon, kung sino yung tatamaan, ika nga nila, bato-bato sa langit, tamaan ka sana. Ay, bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Kung ako, halimbawa ako, matino naman ako na congressman, ba't ako magagalit dyan? Diba? So, ang pinapupuntahan niyan ng salitang ganyan, yung mga talagang kurap. O ikaw ba, kung Benny Abante, kurap ka ba? Ba't parang nasasaktan ka? Diba? Ganun lang yung kadali. Mayor Magalong, nung huling nakausap namin dito last week, sinabi niya na, willing siyang humarap sa mga pagdinig ng Kamara, pero hindi niya dadalhin yung mga ebidensyang hawak niya. Dahil meron daw siyang trust issues sa Congress. Your comment, please. Kung halimbawa, wala siyang tiwala sa Kongreso, talagang magiging honorable ang magiging investigation dyan. Ako, naniniwala rin ako na pwede natin gawing independent commission yan eh. Oo. Bilang independent commission. Wala rin sa Kongreso yan. Palagay ko, harap na siya at sabihin niya ng mga pangalan. Lahat ng mga pangalan na sinasabi niya na alam niyang meron siyang ebidensya, sabihin niya na, ako, I'm in favor of an independent commission to investigate on this. And once may mapangalanan po niya, ano yung next step ng Kamara hinggil dito? Ang next step ng Kamara siguro, hindi lang yan, imbestigahan na. Imbestigahan na sapagkat sinabi naman ni Congressman Terito na kung merong talagang dapat imbestigahan sa Kamara, imbestigahan na yan. O meron pwede mag-complain sa Committee on Ethics tungkol dyan, imbestigahan na rin. Opo. Pero mas pagkakita na magkaroon na ng independent commission para ang investigasyon ay walang bahid ng anumang bias. Independent bias! Tutulo na yung laway mo ka, Benny commission na parallel sa investigasyon na ginagawa ng Kongreso at Senado. Ako, ang sinabi ko, it can be a whole government approach. Pwede mag-imbestiga ang executive, pwede mag-imbestiga ang judiciary, pwede mag-imbestiga ang Senate, ang House of Representatives, at pwede mag-isang independent commission. Pero ka, Benny, ito yung pinakatanong dyan. Doon ba sa investigation nyo mapatungkol sa flood control na yan nga, ipapatawag nyo si Mayor Magalong, ipapatawag nyo rin po ba si Saldico? Tanong lamang po. Tanong lang po Huwag po kayo magagalit kung Benny Ikaw naman alam ko naman na ikaw napaka mabuti, mga-Diyos, at ikaw ang pinakamatinong congressman sa buong universe.
No, so Kabeni, hindi nga papatawag nyo rin ba si Saldico? Kasi lahat to ng kasagutan mapatungkol sa flood control issue, kay Saldico po manggagaling ang kasagutan. So kailangan nyo po ipatawag din po siya, ha? Asahan po namin yun, ha? Oo, Kabeni, ha? Oo, yan, ha? Nagkakalimunagan na tayo kay Kabeni. Dito na tayo. Eto na ho ang inaantay ng lahat. Ang pagsasalita, saan yung background natin? Wala yung background natin dito. Ang pagsasalita at ang pagsasalita ni Saldico. Pero ang tanong, bakit walang muka? Ba't ko ba nasabing walang muka? Ito po, panoorin po natin ang video. Ito na. Nasabi po ni VP Sara na even before the hearing daw po, alam na ng mga congressman yung gagawin. Essentially, parang scripted yung budget hearings. Scripted daw po yung budget hearing, sir. Hindi po totoo yan. Siya po ang scripted, siya po ang budol, peke po, dahil nakita niyo naman may binabasa siya. Inaral niya na meron siyang mga kakampi na nag-abogado sa kanya, nandun na, si minute, di ba? Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kayang ipaliwanag. Kasi ikaw nga ngayon pinagpapaliwanag, Congressman Saldico. So ibig sabihin, isa kang scripted, isa ka rin bang budol? Nakaw niya yung pera. Ang tanong diyan, isauli niya dapat yung pera. Hindi pa final, hindi totoo yan na hindi pa final dahil ilang beses niya na sinagot. In fact, ang 3 beses yan sinagot niya ng audit observation memo. Dahil yung unang audit observation memo, pagkakaalam namin na medyo fully disallowed yun. Pero inayos niya yung dokumento. So kalahati lang yung kanyang kalahati na lang yung naayos niya. Okay. Sir, ano mangyayari sa budget ng OVP ngayon? After yesterday's ruling ng panel? Magkakaroon kami ng EXCOM ngayon. Ito yung mga panahon, Saldico, na napakatakaw nyo pang magsasagot. Dahil detong panahon na ito ay dito po na bulgar at binulgar ni Vice President Sara Duterte na dalawa lang kayo ni Martin Romualdez ang may hawak ng budget ng Pilipinas. So hindi nagkamali si Vice President Sara Duterte. At hindi rin nagkamali si Pangulong Duterte na merong mga nakawan na nangyari sa 2025 national budget. Dito, ang sigla mo pa, pero ngayon asang ka na. Kaya yan yung sinasabi ko, nagsalita na si Saldico pero walang muka. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagsasalita. At kanina nga, di ba, sinabi ko nga sa inyo na talagang iniiwasan ho ng mga ng 3 tao. Hindi ko alam kung sino yung 3 tao na yan. Iniiwasan ho ng 3 tao na magsalita itong si Saldico dahil mabubunyag ang lahat. At ngayon, pinag-iisipan pa nila din kung pagsasalitain nila ito si Saldico o hindi. No? Ang tawag dito, ang linaw nung sinabi niya rito. Tingnan niyo, pakinggan niyo. Sabi po ni VP Sara na even before the hearing daw po, alam na ng mga congressman yung gagawin. Essentially, parang scripted yung budget hearings. Scripted daw po yung budget hearing, sir. Hindi po totoo yan. Siya po ang scripted, siya po ang budol, peke po, dahil nakita niyo naman. Siya po ang scripted, siya po ang budol. So ano pong itatawag namin ho sa inyo ngayon na Congressman Saldico? Ikaw ba ay pipi? Ikaw ba ay nasa ibang bansa na? O ikaw ba ay isang multo na lamang? Dahil ni anino niya po, hindi na ho nakakita. Kapag sa oras po magsalita po kayo, pakisama nyo na rin si Kimbo. Ha? Lakas ng loob mong talagang hindi, sa totoo lang talagang bumakfire sa kanila lahat no? Di alam nyo, sa totoo lang, sunod-sunod yung karma sa kanila. Hindi nyo napansin? Si Remulla bagsak sa pagiging ombudsman. Etong si tawag dito si Marcos Jr. puro kahihiyan ang nangyayari sa kanya.
Si Martin Romualdez, ganun din. Etong si Saldico, lalo na ngayon kay Saldico, yaring-yari na. Di ba sunod-sunod yung karma nangyayari sa kanila sa kabila nung ginawa nila sa mga Duterte? Naku po, baka sa susunod yan, hindi na kayo huminga. Baka sa susunod yan, hindi na kayo huminga. So yun po mga Banoteros, mga kabiyaya, ano pong maikukomento nyo ho dito sa mga napag-usapan natin? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ano nga po ba ang pinapaniwalaan nyo na bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nagsasalita itong si Saldico papatungkol sa flood control issue. Ito ba ay talagang may kumukontrol sa kanya na wala na talagang kinukontrol na hindi na dapat siya magsalita mapatungkol dito sa flood control issue? At si Saldico po ba ay buhay pa ba? Ayun yung isa sa mga katanungan na nababasa ko sa comment ng mga netizens. So mag-comment lang po kayo dyan, babasahin natin yan. At syempre, bago nyo po alisan ang aking video, paki-like and share, subscribe at click the bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin yung join button at super thanks dyan. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.